Hi, mabuhay! Nandito naman ang Team Kalambag. At ngayon naman, ang magli-lead na din ay ang Team Kidapawan. Ngayong episode ay ating tatalakayin ang patungkol sa UN's International Youth Day. At ngayon naman, makakasama natin si Ate Rhea. Hello, Ate Rhea. Ate Daisy at si Kuya Jacob. So, yung camera ni Ate Rhea nahulog. Sige, unahin muna natin si Ate Daisy. Kamusta ka na po, Ate Daisy? Hello. Nakalimutan niyo si Ian, ha? Ay, oo Hello. pala, si Lian. Sorry. Hindi kasi nakikita dito sa screen ko. Okay. Hello, good afternoon po sa ating lahat. Okay lang, medyo maulan po dito ngayon sa Taguig. Excited na po ako kasi may pasok na kami next week. So, okay lang. Naging busy ako ngayong week. Kasi pabalik-balik kami sa school. Nag-check ulit ng mga documents, nag-orientation, bumili ng uniform, ganon. So, di pa ako prepared sa pasokan namin kasi wala pa talaga akong gamit ni ballpen, bag, notebook. Naluluwa ko lang talaga yung alay ko sa prof namin, pero okay na to. Carry na. How about si Ate Rhea naman kaya? Kamusta kaya ang college life ni Ate Rhea? Ayan, hello, kamusta sa lahat, especially sa mga magagandang dilag at sa ating nag-iisang Ginoo, Jacob. Ayan. Hello, good afternoon. I am Rhea. I am from, of course, Team Pioneer, and makakasama natin ng iba't ibang members of Kalambag. And this afternoon, I am very happy kasi maganda at feel ko talaga effective yung magiging topic natin this afternoon. And I hope wala tayong mga technicalities na ma-encounter. I hope so. So, ayun. How about Lian? How about you, Lian? Kamusta ka? Magandang araw sa ating lahat, syempre. Okay naman, medyo maulan lang talaga dito ngayon. Tapos, sa mga karamihan nakakaalam sa akin, sa grade 11 ako, syempre na-surprise sa Fever Heart. Tapos, sa mga estudyante dyan nanonood, na sure ako, nasa Hell Week tayo lahat ngayon. Kasi next week, periodicals, and good luck dun sa mga magte-take. How about si Jacob naman? Hi, hello. So finally back in Kalambag. I took 1 week off because my school year was starting to pick off, and I feel so good. It feels both physically and metaphorically to be back home here in Kalambag and back home physically at my house today. I'm very excited for today's discussion. It's super close to all of our hearts. Kakamusta ko naman si Ate Cleo who's with you. Two of you guys are together nga pala. Thank you po, Kuya Jacob. A very pleasant afternoon po sa ating lahat. And syempre, same po dito sa Kidapawan, maulan po. Maulan po talaga dito ngayon. At syempre, napansin niyo, kasama kami ni Ate Alexa. Nagagaling po kami sa practice po ng SSLG po. And sobrang busy and tiring po this week. Ngunit laban lang. So, in addition na lang sa sinabi ni Cleo, talagang napakahirap at napaka-draining talaga ng past week para sa amin kasi nga sumusunod na yung mga activities namin for the Teacher's Day sa susunod na buwan, for the buwan ng wika ngayon, at lalong-lalo nang palapit na yung culmination namin kaya medyo busy na talaga at meron din kaming mga contest na sinalihan ni Cleo involved sa buwan ng wika kaya medyo madami talagang things on our plate pero sige lang, kinakaya pa din naman at lumalaban pa din. Talagang competitive talaga yung mga student leaders natin sa mga panahon ngayon kasi nga nagsisimula pa lang yung school year kaya nagpapakitang gilas talaga at syempre bilang isang grade 12 student talagang nagpapakitang gilas talaga ako kasi last year ko na sa high school, gusto ko nang sulitin at i-enjoy na lang yung high school. So hindi na rin ako
nagpapadala sa stress, mga sa mga negativities na dinadala ng pagka-busy, pero dinadala ko na lang sa mga positive thoughts and self-motivation. Nandyan din naman yung mga friends ko, lalong-lalo na yung SSLG family ko. Palagi silang nandyan para sa akin. So, very fulfilling din naman yung mga pagsasama din namin. So, ayan na nga. Tungkol sa ating topic for tonight. For today! Uy, grabe sa for tonight. Parang nalilito na talaga ako. Para sa ating topic for today, we will talk about the International Youth Day of the United Nations. So, ano nga ba ang International Youth Day? Ang International Youth Day ay sineselebrate tuwing August 12. At ang theme natin ngayong 2025's International Youth Day ay local youth actions and SDGs or Sustainable Development Goals and beyond. So patungkol dito, ano ba yung mga maihahandog ng mga kabataan sa ating komunidad, pabalik sa ating komunidad in a localized context. So pag-uusapan natin dito yung ating mga plano o mga gustong ipatupad bilang kabataan for community engagement and also na din po para sa ikabubuti na din ng ating lipunan. So, ready na ba kayo sa mga tanong, mga ate and kuya? Ayun, ready na sila. Parang ang tamlay ni Kuya Jacob, may sakit ka pa ba, Kuya Jacob? I remember from last episode ba? Okay ka na po. Yeah. Okay po. Thank you so much po, Kuya Jacob. So, for our first question, para sa iyo, bakit ba ito mahalagang ipagdiriwang? Bakit nga ba mahalagang ipagdiriwang ang International Youth Day? Bakit nga ba nararapat na maging involved ang mga kabataan sa ating komunidad, lalong-lalo na sa ating lipunan in a localized context? So, unahin muna natin si Kuya Jacob. This is definitely something that's so important for all of us and very near to all of our hearts as the youths who are involved in this day. It was last August 12th, but you get what I mean. This day is all about getting the youth involved. The theme for this year is all about getting us involved, getting us already understanding the ins and outs of the world and getting us aware of what's happening. And I feel like this is just so important because once you're exposed to this at an early age, it's already in you, it's already in your head. And as you get older, it's always going to be there. It's always going to be something you think about. And the more people we have thinking about these important issues, the more people we have trying to solve these important issues, the better the world will become for all of us. Thank you so much, Kuya Jacob. So, tama yung sinabi ni Kuya Jacob, no, na dapat talaga nagiging involved ang kabataan sa ating komunidad para din sa pagiging aware about sa mga issues na ating mga kinakaharap, lalong-lalo na sa mga sarili-sarili nating mga komunidad. So, Ate Daisy, bakit din ba mahalaga ipagdiriwang ang International Youth Day? Thank you, Luis. So, para sa mahalagang ipagdiriwang ang International Youth Day dahil, di ba, madalas ay hindi nabibigyan ng sapat na istasyo or pagkakataon ang mga kabataan tulad natin para ipahayag ang ating saloobin or ang ating mga idea. Kaya siguro sa araw na ito ay nakikita na mahalaga ang ating kontribusyon at naging inspirasyon ito para mas maging active tayo. So, mahalaga din ito kasi na ipapakita natin na may tiwala ang lipunan sa kakayahan nating mga kabataan sa ating mga kabataan na magdala ng pagbabago. Bukod pa dito, nagbibigay dito ng awareness nga na dapat pakinggan or seryosohin nating mga kabataan dahil tayo rin naman yung maapektuhan sa mga desisyon sa hinaharap. Yun lang, Luis.
Thank you so much, Ate Daisy. Okay lang yan, Ate Daisy. Talagang nagkakasakit talaga tayo nowadays kasi nga yung weather natin ay hindi talaga in condition. Kagaya din po sa amin dito sa Kidapawan. Palagi na lang kada hapon umuulan. Tapos ang lakas-lakas pa. Tapos pag morning, ang init-init talaga. So, balik na lang tayo sa topic. Nawawala tayo sa topic. So, Lian, para sa iyo din ba, bakit ba mahalaga ang pagdidiriwang ng International Youth Days? Ay, parang lag ata si Lian. Hello, Lian? Hello, ate. Rinig na po ba? Okay na. Medyo naglalag na talaga ako. Pero para sa akin, mahalaga itong pinagdiriwang dahil nga binibigyan ng boses at pagkakakilala ang mga bata bilang sa ating kasalukuyan na panahon. Katulad ng sinabi ni Ate Daisy. Para din sa mga, di ba kasi tayo mga kabataan din ng mga susunod na leader ng bayan, isa rin itong paalala na may kakayahan tayo mag-ambag sa pagbabago. Na dito rin pumapasok yung ideya na sa Youth Day, dito sa amin, may mga times na inaano nilang mag-suggest yung mga kabataan. Kasi yung mga kabataan, iba yung nakikita nila sa mga problema kumpara sa mga matatanda na parang yung as is lang nakikita nung iba. Unlike sa kabataan na meron pa silang other way around. Yun. Thank you po. Thank you so much, Lian. Tama yung sinabi ni Ate Daisy tsaka ni Lian. Nararapat talaga na may may trust sa atin yung ating mga local government sa ating mga kabataan na nararapat na i-involve nila tayo sa kanilang mga gawain kasi tayo din naman ang nakikinabang in the future. Tayo din naman ang mangangalaga, tayo din ang magsusustain at magme-maintain ng ating lipunan. Kaya naman, Cleo, bakit ba mahalagang ipagdiriwang ang United Nations International Youth Day? Mahalaga pong ipagdiriwang ito, ate, dahil naging vocal yung mga student leaders natin. And papansin mo talaga na hindi lang sila naging vocal, nade-develop yung kanilang mga skills, social skills, and yung mga interactions nila sa hindi lang rin sa mga kabataan, ngunit sa mga nakataas sa kanila. At mahalaga din talaga ito siyang ipagdiriwang dahil nakakabuo tayo ng isang society na very good. Like, benefit po ang lahat. Hindi lang mga students, pati ang mga nasa surroundings natin. Oo nga, kasi nga, nandito tayong mga youth para maging haligi o para din maging boses, lalong-lalo na yung mga youth leaders natin, para maging boses, maging role models ng mga youth natin, kumbaga. Nandito tayo mga youth leaders para iangat ang ating karapatan at kakayahan para sa mga kapwa din nating kabataan. Kaya naman, ang pagbubuo kasi ng mga SDGs, kagaya nga nung sa ating theme for International Youth Day 2025, ang pagbubuo ng mga SDGs ng ating mga kabataan ay hindi masyadong madali. Ito ay complex at medyo mahirap, pero at the right process and the right timing, makakaya talaga ng ating mga kabataan with the support of our local government and sa mga taong may tiwala din sa ating mga kabataan na kaya talaga nilang gumawa ng mga sustainable development goals. So, patungkol din naman sa mga sustainable development goals, ano nga ba ang mga sustainable development goals? Ang mga sustainable development goals ito ay layunin ng United Nations na naglalayong tapusin ang kahirapan, protektahan ang kalikasan, at tiyakin ang kapayapaan at kaunlaran para sa lahat bago pa sumapit ang 2023. Ngayon, ukol sa ating tema, may alam ba kayong mga proyektong pinamumunuan ng kabataan para sa mga SDGs or sa mga Sustainable Development Plans? Ate Daisy.
So, ayun. So far, meron naman, maraming, na kasi ngayon yung mga proyektong pinamumunuan ng kabataan na tumutulong sa pagkamit ng SDGs. Halimbawa, yung mga youth organizations na nagsasagawa ng mga cleanup drives at replanting para makatulong sa ating kalikasan. May mga grupo ring nagsasaulong sa mental health awareness sa pamamagitan ng social media, online campaigns, or webinars. At meron ding may mga kabataan din nagsasagawa ng fundraising para makatulong sa mga kapwa estudyanteng walang gamit sa eskwela. At sa iba, yung mga parang may iba ring lumalaban para sa gender equality at quality education. Ang mga proyektong ito, siguro para sa akin, ay patunay na kahit bata pa tayo ay may magagawa at may nagagawa tayo para sa ating lipunan. Thank you so much, Ate Daisy. Ngayon, ayun nga no, yung mga maliliit ba na contributions ng ating mga kabataan ay para sa atin, hindi na maliit. Ito ay nagbibigay ng napakalaking impact sa ating kalikasan at lalong-lalo na sa pagde-develop natin bilang mga kabataan. Kagaya ng mga barangay cleanup drives na youth-led, may malaking epekto na din ito sa ating kalikasan at lalong-lalo na sa development ng ng pansariling development ng ating mga youth. At sa sinabi din ni Ate Daisy na mga tree planting, nagkakaroon tayo ng mga connections with other people, interactions, and nagbe-build tayo ng mga bonds, nagkakreate tayo ng mga bonds para din sa ating pansariling kaunlaran. Ayun po. So, Ate Lian and Kuya Jacob, ano din ba yung mga may alam ba ano din yung mga SDGs na alam ninyo na ini-implement na pinamumunuan ng mga kabataan? Oh, well, I feel like Lian knows something really good about this because she's always volunteering and stuff. So I'll allow Lian to take center stage first. Bukod sa mga sinabi ni Ate Daisy, dadagdagan ko na lang. Kasi, nasabi na ni Ate Daisy yung mga nakita ko sa SDGs. So, dadagdagan ko na lang tungkol sa mental health awareness. Kasi, sa mga local government, may mga kabataan na namumuno tungkol sa mental health awareness. Lalo na sa panahon ngayon natin na nako-call out na siya. Kaya, may mga bata na nangangailangan nito. Kaya, masasabi kong kasama siya sa SDG. Tapos, base sa akin, pag-research, ito ay kabilang SDG 3, if na I'm not mistaken. Pinapakita na ito na kahit gaano kaliit kahit gaano kaliit sabihin ng karamihang ibang matatanda sa atin na maliit yung epekto ng mental health, masasabi natin na pa rin siya, development goal pa rin siya kahit napakaliit niya lang. Thank you so much, Leah. Personally ba, ikaw, Cleo, ano ba yung mga, alam mo din na mga SDGs na pinamumunuan ng mga youth at paano din ito nakaka-impact sa'yo as a person? So, para talaga sa akin, ate, very common na proyekto na pinapatupad ng kabataan para sa SDGs ay yung tree planting, environmental cleanup drives like one of that is like tree planting at mga climate action po. And hindi lang din sa ganun, meron din po tayong youth entrepreneurship programs na lumilikha ng kabuhayan para din sa mga youth, of course. At dun talaga sa experience ko, ate, is yung mga na-implement kasi dito sa atin is yung mga peer education programs. Like, for example, na nandun po yung gender equality po. Kasi yun din po yung proyekto na pinamunuan ng kabataan dito sa atin. Yun po yung very impactful dahil naka-open talaga siya ng nag-serve talaga siya ng naging eye-opener talaga siya. Sorry.
sa atin ng mga kabataan dahil naging impactful yung voice ng mga student leaders po sa atin. And grabe yung naging development ng mga students po. Ayun, thank you so much, Cleo. Si Ate Rhea ba? Nasaan na ba si Ate Rhea? Parang nawala yung connection ni Ate Rhea. Hindi ko na siya nakikita dito sa screen. Nandiyan pa Nawala po na ba nga si si Ate Rhea? Nawala nawala na. si Ate Rhea. Sige lang, okay lang yan. Hindi naman talaga natin maiiwasan yung mga technical difficulties. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Dito kasi sa Kidapawan, may mga areas din na nagba-brown out kada hapon, kada gabi, kaya hindi talaga namin alam kung may advisories ba kasi hindi din kami nagiging inline sa mga advisories nila kasi nga hindi namin alam kung when magba-brown out or kung hindi din kami notified kung may advisory ba na ganun or sa tubig ba, kumbaga. Ayun. So, hindi talaga natin maiiwasan yung mga technical difficulties, lalong-lalo na dito sa Kalambag. Pero, okay lang yan. Makakaahon din tayo. Sige lang, i-wait lang natin siguro na babalik si Ate Rhea. Siguro naman babalik pa siya. Sige. So, para din naman sa akin, yung mga youth-led na mga SDGs ng mga kabataan ay ang very impactful naman sa akin ay yung aside sa mga peer education campaigns, sa mga cleanup drive, sa mga tree planting, yung sa akin is yung pinaka-impactful is yung mga symposium sa sex ed, sa drugs, and sa mental health. So, kasi nga, personally, I want to address the issues on teenage pregnancy, on drug abuse of the minors, and also the mental health of one another. Hindi lang naman para sa kabataan, kundi para sa lahat. Kasi nga, nagpo-promote tayo ng isang inklusibo na komunidad. Kaya, very impactful ang mga ito para sa development ng bawat isa at para din na maging aware tayo kung ano yung mga effects, ano yung mga tendencies kung we would let our temptations win over what is right and wrong. So, by believing by abiding for what is right, by abiding to stand for yourself, to stand for truth, to stand for the right thing to do, you would be developed as a person, and parang mulat ka na sa katotohanan na at a young age may mga problema na tayong mga ganito at alam mo na kung ano yung mga iiwasan, alam mo na kung anong mga temptasyon yung dapat mong hindi talaga pagbibigyang pansin at lalong-lalo na yung mga yung mga negativity na hindi mo dapat pinapadating sa'yo na parang it would be a way for you to give up on anything. Kasi nga, we are always open, lalong-lalo na ang Team Kalambag. We are always open for you. We are always promoting positive mental health and positive mentality. Kasi nga, if you would promote positive mentality, you would not be in line with drugs, and you would not be in line with sex, and you would not and you are educated enough to know what is right from wrong. So, bilang mga kabataan, ano ba ang mga youth-led initiatives na maaari nating gawin para makamit ang ating mga SDGs? So, parang sa tanong na ito, ano ba yung mga naiisip ninyo na mga SDGs at mga initiatives na pwede nating i-implement sa ating mga cities or municipalities na pinaroroonan natin? So,
wala pa talaga si Ate Rhea, no? Gusto ko talaga siyang tanungin. Charis. Sige, si Kuya Jacob na lang. Hi. So, real quick, I'm going to. Is it alright if I answer the question a while ago, the one about the ones SDGs I know about? Okay, so one of the SDGs that I recently learned of. Well, it's in line with the SDGs, and I also learned about that I also actually joined recently is the uh in Ateneo in my school right now is called the Tulong Dulong, wherein us, the students of Ateneo, the Manila Senior High School, and I'm pretty sure even in some colleges, are being taught to how to teach basic education, basically, and they also and we're being brought around to different public schools that are in partnership with Ateneo. And us, the students, are going to teach some of the elementary school kids either English or math. And for me, this is like such a big deal because it's youth collabing with youth, working together. And it's really something amazing because you get to build these strong bonds with these also youth that are younger than you. And they can look up to you as a real ate or kuya, basically. And that's like one of the initiatives that I just wanted to share more about. And it's in line with, I'm pretty sure, the fourth SDG, which is the right to quality education. And I will be also participating in this in my second semester. So probably next year, I'm going to be teaching in one of the I'm pretty sure Barangka Elementary School near Ateneo. So yeah, just wanted to share that it's really something amazing. Again, youth collabing with youth and together sharing this experience and working together to reach new heights. Thank you. Opo, kasi nga, yan yung mga essential na mga needs natin, mga youth, na we would have to work together to build a united community. Kasi nga, pag yung youth pa lang yung united, parang magsusunod-sunod na yung mga connections natin and we would build a united community na together. So, Lian, ano din ba yung mga youth-led initiatives na maaari nating gawin para makamit ang ating mga SDGs? From my perspective, since parang dati ganito rin talaga ako, yung mga kabataan should speak up more na instead na, di ba marami na nakikita yung kabataan na problems, instead of staying silent na lang, we should more initiate na kung may mga drop boxes din naman ng mga barangay, pwede naman maglagay ang kabataan doon. Hindi siya nalilimitahan lamang sa mga matatanda para na sila lang yung nagsasuggest. Pwede yun sa lahat. Sa mga kabataan dyan na nanonood, hindi siya 18, hindi lang legal age ang pwede maglagay doon na. Actually, isa to sa mga akala ko dati na kaya hindi talaga ako nagdo-drop box. Yun pala, pwede daw pala. Pwede naman kayo mag-ask sa personal sa barangay to clarify. Ayun, yun nga yung nakuha ko sagot. Pwede kahit bata. Kasi, yun nga, katulad ng sagot ko kanina, iba yung nakikita ng kabataan sa mga matatanda. Iba yung perspective natin bilang kabataan na sabihin ng ibang matanda na hindi na pwede yan, hindi na pwede yan. Sa ating mga kabataan, may paraan pa yan na kaya nating i-turn things around. Yun na. Thank you. Thank you so much, Lian, for sharing. Ate Daisy naman, ano ba yung mga youth-led initiatives na maaari nating gawin para makamit ang ating mga SDGs? So, ayun. Bilang kabataan, syempre maraming paraan upang makilahok, di ba? So, syempre, yung una nating gagawin, magsimulan muna tayo sa maliliit na bagay tulad ng tamang pagtapon ng ating mga basura, tamang paghihiwalay nito, yung pagtitipid ng tubig at kuryente, yung pagbawas ng paggamit ng plastics. Maaari tayong sumali sa mga tree planting activities nga, sa mga clean-up drives, at maging volunteer sa mga community projects like mga community. Nagkaroon kasi kami nito, yung community engagement. Like, pupunta kami sa isang mabundok na lugar.
Like, namigay kami ng mga school supplies, nagpakain kami sa mga bata, nagpalaro, namigay ng mga damit, ng mga pagkain. So, sa lugar namin, ginagawa namin ito like twice or minsan thrice a year. Pag malaki yung funds namin minsan, naka 5 beses kami sa isang taon. Sa mga mabundok talaga na lugar, like hindi na mapupuntahan ng mga bawal ng mga gobyerno. So kami na lang yung tumutulong sa kanila. So sa online naman, syempre kung meron din sa online, di ba? Maaari rin tayong gumawa ng social media campaigns para ipakalat ang impormasyon tungkol sa SDGs kahit ang simpleng pagbabahagi ng tamang impormasyon ay magkakaroon ito ng malaking ambag. Mahalaga ay magsimula tayo sa sarili natin at ipakita natin kahit na maliit lang yung ginagawa natin, may malaking epekto ito kapag pinagsama-sama. Yun lang, Luis. Thank you so much, Ate Daisy. So, personally din, gusto ko ding mag-implement ng mga ganon, ate, yung mga parang community engagement ba, yung helping the unfortunate people, especially the kids na hindi hindi nabigyan ng opportunity na makapag-aral dito sa syudad, yung mga capable na mga students na kayang gawin yung mga nagagawa natin dito sa syudad. Gusto ko ding mag-implement din ng mga ganyang programs na para mabibigyan natin ng pansin literacy and numeracy wise yung ating mga kabataan sa ating mga rural ba? Tama ba? Rural areas na parang i-involve natin sila sa kung ano yung mga nagaganap dito sa atin sa syudad at para din naman na malaman natin kung ano ba yung mga advantages and disadvantages nila at makapag-implement tayo ng mga programs or kaya naman maka-establish tayo ng mga establishments na makakatulong din sa kanila doon sa kanilang mga areas. At about naman sa mga initiatives natin dito sa ating mga kanya-kanyang komunidad. So ako personally, gustong-gusto ko talaga yung palagi akong involved sa barangay. Gusto ko talagang involved ako palagi. Kaya yung kuya ko kasi is part siya ng barangay council. So medyo talagang involved talaga ako. So parang at that part, gusto ko talagang maging involved sa mga activities kasi nga I found joy in participating with it. Gusto ko talagang mag-participate sa kung ano yung mga ginakabisihan nila, sa mga sessions nila, sa council. Gusto ko talagang makialam kasi nga gusto ko din maging aware kung ano yung mga plans nila at gusto ko din maka-help sa pag-i-implement ng mga plans nila. Kaya palagi akong nagtatanong sa kuya ko, "Kuya, ano yung mga na-meetingan ninyo? Ano ba yung mga plans ninyo for 2025?" Gano'n po. Gustong-gusto ko talaga yung involved yung lahat ng kabataan. Gusto kong inform lahat ng kabataan na may ini-implement tayong program na ganito, ganyan, para din naman sa kanila at lalong-lalo na para din sa barangay council na i-address yung mga issues na kinakaharap ng barangay. At ayun, parang pakialamera lang talaga ako. Pero hindi talaga pwede na hindi ka pakialamera in terms na sa komunidad. 'Di ba? Dapat talaga na involved tayong lahat sa ating community para din sa pagiging mulat natin sa mga katotohanan, sa mga issues na kailangang i-address, lalong-lalo na pag about sa ating mga kabataan. Kasi maraming issues na hindi na-a-address ng barangay council kasi nga focus sila sa mga development ng pagde-develop ng mga establishments, pagpapataas economy-wise, ganun. Pero hindi nila masyadong nabibigyang pansin yung mga issues na dapat talagang i-address
lalong-lalo na sa kabataan at sa mga senior citizens. Kaya gusto kong involve lahat ng mga tao sa komunidad para din maging aware sila kung ano ba yung mga ganap nila sa barangay na para sa kanila at hindi lang para sa council. Ayun po. So, ikaw naman, Cleo, ano ba yung mga youth-led initiatives? Parang ang dami ko nang sinabi, Cleo, nakalimutan na Super kita. ate. Very impactful talaga lahat ng mga sinabi ni Ate Alexa, no? So, sorry po talaga sa voice ko. Nagkasakit po kasi ako. And I'm doing fine naman po. So, unang-una po sa lahat, tama po talaga yung sinabi ni Ate Lian, Kuya Jacob, and Ate Daisy, and especially Ate Alexa. And para po sa akin personally, ang una ko po talagang gusto ibahagi sa mga kabataan na bilang kabataan rin ay ang kaalaman ko po tungkol sa SDGs. Alam ko na hindi naman po lahat kasi mentally aware tungkol po kung ano programa ito, kung ano ang nais hatid nito sa atin. Kaya kung ako man, nais ko po sanang ibahagi sa kanilang kalaman ko at yung parang mag-share kami ng mga knowledge namin together with the student leaders and much more ma-develop ang aming character and skills in terms sa mga ganito. And syempre, hindi magiging matatag ang isang programa kung walang suporta. Kaya, kailangan na hindi lang din tayo physically involved but also mentally involved tayo. Kasi, I think kung sa mga ganyan na paraan, mas magiging matatag sila. Mas magiging matatag yung SDGs po. At tama din po yung sabi ni Ate Daisy na paggamit po ng social media para sa advocacy and awareness po. Dahil nasa mga, especially sa generation po ngayon, very useful po talaga ang social media, lalong-lalo na sa mga kabataan na very open sa social media. So, it's very impactful po talaga, lalong-lalo na magsimula tayo na maging vocal, hindi lang din sa social media, pati na rin po sa outside worlds, face-to-face rin. And ang pagsali rin po sa mga volunteer programs, para nung i-share ni Ate Alexa na gustong-gusto niya na meron siya sa mga tree planting, ng mga activities na meron yung included yung kuya niya na nasasali rin si ate. And very naka-inspiring yung shinare ni Ate Alexa kasi as a student myself, very nakaka-motivate rin na I should join as well. I should encourage the people that surrounds me, the people ng mga kabataan na makikitaan mo na potential kasi everyone deserves to join. Everyone deserves na hindi lang ako, kundi lahat talaga makakapasok at makaka-experience. Dahil alam ko po talaga, nakakatulong po ito makadevelop ng ating social skills. So, yun. Ayun. So, thank you everyone for sharing. Talagang naging impactful. Talagang madami na akong sinabi. Sa mga about sa ating topic ngayon. Pero dapat din naman talaga na madami tayong masasabi. Kasi nga, medyo mahaba-haba pa yung oras. 2 p.m. pa tayo mag-end. Tapos parang 1:38 na. Parang nauubusan na tayo ng mga questions. Pero go lang, kaya natin yan. Alam ko namang pataasan talaga tayo ng sagot ngayon kasi nga may hinahabol tayong oras. Ayun. So, proceed na naman tayo sa next natin na pag-uusapan. So, sa mga sinabi ninyo na mga SDGs na youth-led, ano ba yung mga posibleng hamon na ikakaharap natin when implementing those SDGs? So, sino naman yung unahin ko? Suggest Cleo. Parang natatawa sa Ate Daisy, Otter. So, sige siya. Sige, si Ate Daisy. Hindi na ako tatawa sa next. Promise. So, ayun na nga. So, syempre, maraming hamon, di ba? Sa pagpapatupad pa lang ng local SDGs, marami na talagang hamon na haharapin. Una, syempre, yung kakulangan sa resources, di ba? Gaya ng pera. Paano tayo makakapag-implement ng SDGs kung wala tayong pera, kagamitan? At higit sa lahat talaga, yung suporta. Suporta mula sa pamahalaan at sa ating komunidad.
Dahil hindi naman magiging successful yung ipapatupad natin kung walang tulong mula sa kanila, walang suporta mula sa kanila, di ba? Pangalawa, yung kakulangan sa interes ng ilang kabataan dahil minsan iniisip nila na hindi ito konektado sa kanilang personal na buhay o problema, like example, may tree planting. Yung isang bata hindi siya attend. Bakit ako attend? Hindi naman ako mahilig dyan. Ganito, ganyan. Yung parang hindi pasok sa interest nila yung pag-tree planting or pag-clean up drive. Right? Sa clean up drive, hindi ako sasali sa clean up drive kasi madumi yan. Basura, ganun. Pangatlo, yung kulang yung impormasyon at education campaigns. Kaya hindi agad naiintindihan ng lahat kung ano ba talaga ang SDGs at bakit mahalaga ito, di ba? So, yun. Pang-apat, may mga pagkakataon din na hindi nabibigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na makilahok sa mga planong proyekto, kaya nawawalan sila ng motibasyon. Like example, yung mga batang gustong ma-join pero hindi nila alam na may ganyan. Dahil hindi umabot sa kanila na may gantong magaganap, hindi umabot sa kanila na bukas pala may tree planting na magaganap. Hindi nila alam. Kaya hindi sila nakasali. Like, gusto nila pero hindi nakaabot yung impormasyon sa kanila na may ganyang activity pala na magaganap. So, ayun lang. How about kay Lian? Parang gumanti ka lang, Ate Daisy ba? Sige, Lian. Ano ba yung mga hamon na dagdagan na lang natin natin ikaharap kay when Ate implementing those SDGs? Dagdagan ko na lang ang kay Ate Daisy. Yung sa kakulangan din ng participation. Kasi yung mga estudyante, yung mga kabataan, specifically, may mga times na hindi lahat din naman na hikayat sa social media. Makikita lang nila yan, magsuscroll lang sila. Kaya ang maano ko rin dito is maglibot-libot din siguro yung barangay para sa awareness. Kasi hindi lahat ng kabataan ngayon ay may social media. And I believe na hindi rin kasi dapat sa bata ang social media dahil dito nga sila nakakakita ng kung ano-ano. Siyempre, papasok din dyan yung bago-bago ng climate, diba? Ibang crisis na humahat lang sa TikTok. So, yung katulad ngayon, umuulan, kaya marami tayong technical difficulties sa network, naglalag and such. Na kapag sa SDGs naman, kapag may mga, kunwari, tree planting o cleanup drive na kapag umuulan, bumabagyo, o kung ano man sa araw na iyon, mapipilitan i-move na nagkakos siya ng problem din sa scheduling. Kasi yung araw na yun, mahirap din makuha yun o mahirap din iset yun. Tapos yung pag-designate lang nung info na yun is medyo alanganin din kasi hindi rin naman lahat mabilis ma-inform na pagkatapos i-post ng announcement, makikita agad ng lahat na gusto sumali. Hindi naman ganun kasi sa social media. Depende rin yan sa algorithm ng mismong social media. Si Jacob naman. All right, so yeah, pretty much same answers from me then, but I'm okay. Just going to expand on it. One of the things we studied in school is that all humans are created naturally good. Nobody is born like with malicious intent right off the bat. Everybody, under primal instincts and the way that they were created by God, is naturally good. They want to do good. They want to help their community. And the problem with that is even if you are naturally good, even if you want to do good, sometimes you are missing out on the information. There is a problem. There's occasionally problems with disseminating information. Back in my old school, so the school before Lagro, there was a lot of events that I missed during my elementary days because the information wasn't properly disseminated. Like there's a tree planting activity and there's a beach cleanup. Those two were like, I've always wanted to do that and I had a chance, but I didn't know. The information wasn't disseminated properly. I'm pretty sure they just hung up like a poster on one of the walls somewhere, and that's as far as it went. So that was a wasted opportunity. Well, imagine like if there were a bunch of other people in my situation, we could have had
10 more youths getting their hands involved, getting their minds ready to start helping out the world, making it a better place to do good. One of the other issues that I thought about is the resources. Of course, most of these things aren't financially positive, like doesn't make you doesn't gain money for the organizers, and usually they're non-profit. So having to get sponsors and backers for to be able to support the youth, especially when they're doing their thing, when they're out there getting their hands dirty, doing the whatever may be required during that event. The event organizers may not have the resources to physically support the youths, and that will make the overall experience more negative for everyone. The other thing that I also noticed, in my friends at least, is like it's a negative first impression. So when they see beach cleanup, they don't see, oh, we're going to help the environment, we're going to clean up the beaches. The first thing they see is the negative part, the cleanup. Oh, it's gonna be tiring. We're going to have to go down very hard, strenuous physical labor, and it's not gonna be enjoyable. Why would I even go? It's just the beach. They look at the negative bits only, even though when you actually go out of your way and go ahead to participate in one of these beach cleanups, for example, it's very fulfilling, especially if you're coming with a friend. You get to have fun, you can mess around, or you could meet new people, socialize. And aside from the course of the event going on very well, in the end, there's also a feeling of fulfillment. Like, I took out time in my busy schedule in my life to do something, and I gave it to help the environment, to help give back to the planet, or whatever it may be in different contexts. So yeah, those are the true for me. Thank you so much everyone for sharing. Pero bago ko makalimutan, si Cleo naman, ano yung mga hamon na kinakaharap ng mga youth natin in terms of implementing our SDGs? Parang nasabi na ata nila lahat, no? Pero para po talaga sa akin, i-elaborate ko na lang po based sa based sa aking kalaman. So, para po nung sabi ni Ate Daisy na kakulangan ng pondo at suporta, ito po kasi kailangan po talaga neutral, na meron talagang support and meron ding funds. Kasi paano kung meron tayong support pero kulang naman tayo ng funds? And paano naman kung marami tayong pondo pero kulang tayo ng suporta, marami tayong na-implement, kulang tayo ng suporta sa ating komunidad. Lalo na nung yung sinabi rin ni Kuya Jacob, sabi nga yung once na may nakita kang project, negative agad yung may negative agad na masasabi, which is very unhealthy when you're trying to implement a very when you're trying to implement the good para sa ating community. And hindi po kasi parang hindi siya nagiging inclusive pag sa mga gantong bagay, especially if hindi tayo marunong mag-cooperate kung ano man ang gina-implement sa atin ng ating mga local SGDs, ng pinapatupad ng mga local SDGs. So, and isa pa, pag limited lang yung kaalaman ng mga kabataan, parang hindi sila mentally aware kung ano po yung ginagawa nila. Maaaring kina-question nila, ano yan, for clout lang ba yan? Ano yan, for the char lang ba yan? Like, yun kasi yung nanonotice ko po, especially sa mga kabataan na narinig ko, especially pag may mga projects, ang nasa isip agad nila na, for the char na naman, for ganyan po, which is very unhealthy mindset. So, we should really look for the positive side, no? Kasi when we are really trying to improve and we are really trying to make a very inclusive society. So, we really hope na we are really looking forward for a very cooperative na community. So, in-expect po natin yan sa lahat. Lalong-lalo na sa atin ng mga kabataan dahil tayo po ang susunod sa yapak ng ating mga leaders. So, in addition na lang din sa sinabi ni Cleo,
Yan din po yung isang problem na nararapat din nating i-address sa ating mga kabataan. Kasi nga, paano ka ba magiging participant if first, hindi ka aware sa kung ano yung mga activities ninyo, hindi ka din involved sa kung ano mang activities or mga programs na ini-implement sa inyo. At parang wala ka ding interest sa mga nagaganap sa paligid mo. Kasi nga, madami kang sinasabi about sa programs ng mga kabataan ng mga kabataang leaders natin. Madami kang nasasabi tungkol sa mga kamalian na nakikita mo sa kanila. Pero hindi ka ba aware din sa sarili mo na paano ba ako nakakasabi ng mga ganito if hindi din ako involved sa kanila? Paano ba ako nakakasabi ng mga negative thoughts, mga negative emotions, mga violent reactions ko if hindi din naman ako involved sa kanila? So, may mga kabataan talagang ganyan yung tipong mga mali ninyo, nakikita talaga nila pero hindi din naman sila involved sa mga plano ninyo, hindi din sila nag-e-engage sa mga activities ninyo na para din sa kanila. Kasi nga, naging issue din yan dito sa atin 'di ba Cleo? One time. Yes. Recent lang talaga yun. Madami silang sinasabi about sa mga SKs, lalong-lalo na talaga sa mga SKs. Madami silang sinasabi sa mga SKs without really knowing na yun palang mga programs na yun ay para din sa kanila. You're giving their best. Yeah. Ang dami mong sinasabing mga negative thoughts mo, pero in the first place, uma-attend ka ba ng KK assembly? In the first place, uma-attend ka ba sa mga activities ng barangay ninyo? In the first place, uma-attend ka ba or nagiging attentive ka ba kung sakali mang nagjo-join ka ng mga assemblies or anything sa community ninyo? Kasi nga, yung mga ibang kabataan natin, pumupunta lang sa mga assemblies and activities if may incentives kayong makukuha from it. Which is very wrong kasi nga, even though walang incentives na makukuha, you would still learn from it. You would still be aware if saan ba nilalaan yung mga pondo ng barangay ninyo, para saan ba yung yung importance, kumbaga, yung importance ng activities na to, para sa anong effect ba to, para din ba talaga sa inyo yan or hindi. Ganun ba? Yung community engagement, nararapat talaga na maging evident ito sa bawat kabataan para you would see through the leaders. Kasi nga, it is the main problem of our community and our society today. You can't see through a person if hindi mo alam yung mga hardships nila and yung mga efforts nila for those activities to be implemented. Kaya naman, dadako na tayo sa huling tanong. Kasi nga, parang 1:53 na at 2 p.m. mag-e-end na tayo. So, paano ba natin mahihikayat from sa mga sinabi ko? Paano ba natin mahihikayat ang mga kabataan sa mga ganitong uri ng proyekto? At paano din natin isasama ang boses ng mga kabataan sa pagpaplano para sa hinaharap? So, sino ba yung nauna kanina, Cleo? Parang sa Daisy yun, ano? Sige. So, si Cleo naman yung uunahin ko. Plot twist talaga natin, no? So, syempre, gaya na sinabi ko kanina, na paggamit ng platform na malapit sa mga kabataan gaya ng social media. And usually napapansin ko, especially dito sa school namin, once may campus sports, mas lalong namomotivate ang mga students na mag-join. Kasi ma-feel nila na inclusive ang isang organization, lalong-lalo na pag ma-feel nila yung warmth. So, syempre, makakatulong po ito
na mahihikayat ang mga kabataan, lalong-lalo na pag ang campus org natin merong shirt, may encourage sila na, ay may shirt yan, tara mag-join tayo. Ngunit behind that, for sure, may matutunan din sila galing sa mga leaders and sa mga advisors nila ahead sa campus orgs nila. And mas nice din po na bigyan sila ng training gaya ng decision-making roles sa mga proyekto para makita natin gaano sila ka-vocal, gaano sila ka-creative pag once may binigay sa kanila na project po. And I think na makakatulong ito sa mga kabataan na ma-discover natin ang kanilang capabilities and para mapalawak ang kanilang kakayahan sa mga ating binibigay sa kanila. Thank you so much, Cleo. Talagang nahihikayat ka talaga if makikita mo talaga sa isang campus org yung magandang shirt, magandang colors. Pero behind those, parang mga extra na lang yun na mga achievements. Ang real achievement kasi talaga if kagaya sa atin, we are part of the mother umbrella org of the school, which is the Supreme Secondary Learner Government, na dating SSG, the Supreme Secondary Government, na parang yung iba kasi, yung mga, lalong-lalo na yung mga volunteers natin, alam talaga nating hindi lang for the clout yung mga, yung pag-volunteer nila sa org natin. Kasi nga, they would love to serve for our co-students and for as well as for our school to be more rounded, to be more grounded, to be more humble, to have more humble students, to have a legacy to be imprinted on the school. So bilang isang youth leader din, alam din naman natin na halos mga youth leaders talaga yung mga nandito. Kaya Kuya Jacob, paano ba natin mahihikayat ang mga kabataan sa mga ganitong uri ng mga proyekto? Paano din natin isasama ang boses ng mga kabataan sa pagpaplano para sa hinaharap? Well, one of the things that I did was to just join yourself first. Tapos eventually, syempre, makahatak yung mga kaibigan mo, yung mga kilala mo. Oy, si Jacob pala, nagganyan, sumali sa ganyan, sali din ako. So, that's one of the mentalities that humans are interconnected and social creatures by habit. And they're naturally going to flock together. That's why we have crowd mentality. But in this case, it's for the better. Another one of the things that I think is super effective is to, like mentioned earlier, is to bait them first. So like offer up clout or t-shirts or accessories that, I mean, you're going to join initially, even if your reason is first, oh, I want that cool looking t-shirt that can represent, I'm going to look good. But then eventually, syempre, you're going to learn, you're going to be involved, and and chances are you're going to gain a deeper understanding or deeper connection to whatever it is you joined. And for the youths to be more involved talaga is to give them positions, give them roles that matter. Of course, it's going to be hard to give everybody, but if we have a steady rotation and if we give people basic primary roles first, they can work their way up. And that's already a type of involvement, like getting your voices to be heard by via your actions and how you do things even at that first level. That's all for me. I feel like Ate Daisy has something to share. Thank you so much for sharing, Kuya Jacob. For sa last na siguro na sagot, parang nawala din ata si Lian. Sige, Ate Daisy, ano din po yung mga masasagot mo? Okay, wait lang. Kasi yung aso ko ang likot, guys. So, wait lang ako. So, ayun na nga. Siyempre, na mahihikayat natin yung kabataan. Napakita na buhay at kung ang proyekto ay may kinalaman sa sitwasyon, mental health, or trabaho, mas makikita nila ang halaga nito, di ba? Dapat gawing mas engaging at interesting ang mga proyekto
tulad ng paggamit ng social media, paggawa ng creative campaigns, at pagbibigay ng leadership opportunities sa mga kabataan. Importante rin na maramdaman ng kabataan na may halaga ang kanilang boses, na kapag nagsalita sila, pinapakinggan at isinasaalang-alang ito. Kapag ganito kasi, mas magiging motivated ang mga kabataan na makilahok dahil alam nilang tunay silang parte ng pagbabago at hindi lang taga-suporta. Yun lang. Thank you. Sige, Ate Daisy, ituloy mo na po sa synthesis kasi parang wala talaga si Lian. Parang nawala si Lian. Siguro nagka-technical malfunction din siya, kagaya ni Ate Rhea. Kasi nga, nag-brown out din kila Ate Rhea. Si Lian parang nawala. Ayun. Nandito na pala si Lian. Hi. Lian, kaya mo ba yung synthesis? Kaya naman po. Sige, go Lian. So, para sa ating synthesis, napag-usapan natin dito ang International Youth Day. Ano ang mga proyekto na napapasok sa International Youth Day, ano ang SDGs, at ano yung mga kailangan at ano yung mga maaari nating kaalaman para sa mga kabataan na maibibigay. Mula sa episode na to, marami tayong natutunan bilang sa mga karapatan din ng ating mga kabataan. At mag-proceed naman tayo kay Ate Cleo para sa ating mga announcements. So, maraming salamat po, Ate Lian. So, lagi po nating tandaan na sa Kalambag, every Saturday po, 1 to 2 p.m., meron po tayo sa YouTube and sa FB page. So, wag na wag po niyong kalimutan, 1 to 2 p.m. And meron din po tayong inclination, envisioning an inclusive society or inclination. Now na. Every Wednesday po, 3 to 4 p.m. And next, Senior City, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday naman po, 7 to 8 p.m. So maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan ang Kalambag. Thank you so much, viewers, for listening and for watching. Together with Cleo, Ate Daisy, Ate Lian, Kuya Jacob, and mostly Ate Rhea na nawala. Next time na lang siguro si Ate Rhea. Kasi nga, hindi talaga maiiwasan yung mga technical malfunctions natin. Pero, sige lang, ilalaban talaga natin yan. Kaya, ito na naman ang Team Kalambag na nag-e-end na nagbibilin din sa inyo ng kasabihang dapat maging inklusibo at nararapat na maging involved ang lahat ng mga kabataan sa lahat ng mga pinag-uusapan ng ating komunidad. Goodbye!